Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Sa isang interview ay sinabi ni Tyrese Haliburton na napag-usapan nila ni LeBron James na for the first time in a very long time ay mas interesting nga daw ang Eastern Conference kaysa sa Western Conference ngayong season. Dahil noon nga mapa-early 2000s man yan o 2010s ay madalas talaga nagkaramihan na malakas na team ay nasa West. Mapa-Lakers man yan, Houston Rockets, San Antonio Spurs, OKC Thunder, Phoenix Suns, Clippers, Blazers, Warriors, Kings at iba pa. Madalas nga ay mas magandang panoorin ang bakbakan sa West at talagang dikit ang mga pwestuhan nito sa standings bago mag-umpisa ang playoffs. Subalit ayon nga kay Haliburton ay first time sa kanyang lifetime na mangyayari na mas interesting ang Eastern Conference kaysa sa Western Conference ngayong season. Sa East ngayon ay andyan nga ang Philadelphia 76ers na arguably may best starting five sa NBA, LeBron James, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown at Joel Embiid. 5 players nga yan na capable gumawa ng 25 points per game o higit pa kung bibigyan mo sila ng pagkakataon. Andyan din ang Detroit Pistons na may Cade Cunningham at literal nga na sila ang number 1 seed sa East last season, sadyang nagkulang lang sila sa experience. Ang Washington Wizards ay may Anthony Davis na, Trae Young, number 1 pick AJ DeBanza, number 1 pick DeAndre Ayton, number 2 pick Alexander Sarr at solid young core. Ang Toronto Raptors ay may developing stars kay Scottie Barnes, Emmanuel Quickley, Grady Dick, RJ Barrett at masasamahan pa nga ito ng Kawhi Leonard. Ang Boston Celtics ay andyan pa din at inaabangan din nga ng madami ang magiging duo ni Jason Tatum at Paul George ngayong wala na si Jaylen Brown. Nasa Miami Heat din si Giannis Antetokounmpo. That alone is enough upang abangan ang team na ito. Ngayon kasama si Bam Adebayo at maglalaro pa siya under coach Eric Spoelstra na kino-consider ng madami bilang isa sa mga pinakamahusay na coach sa liga. Kaya naman inaasahan na sila ay magiging championship level team din. Hindi natin pwedeng kalimutan ng Cleveland Cavaliers na may same lineup pa din ni James Harden, Donovan Mitchell, Max Strus, Evan Mobley at Jarrett Allen. Subalit ngayon ay pwede pa nga silang madagdagan ng Jonathan Kuminga o Peyton Watson. Ang Indiana Pacers ay hindi din pwedeng isang tabi lamang. With a healthy Tyrese Haliburton, ang team na ito ay may kakaibang pace nga na nagbibigay ng problema sa depensa ng mga team dahil hindi nga sila makapag-set. Ang Orlando Magic ay isa din sa mga team na may solid lineup. Subalit ang kanilang kakulangan ng experience at mga injuries ay dahilan kung bakit very inconsistent ang kanilang performance. At syempre ang reigning NBA champions New York Knicks. Lahat nga ng nabanggit natin ay iisa lamang ang goal at yan nga ay maabot kung ano man ang naabot ng Knicks last season. Nais nga nilang mapalitan ng Knicks sa trono nito. Kayo ba mga kaibigan, ano ba sa palagay nyo ang mas matindi na conference ngayon sa NBA?